Ito raw ang unang eskwelahan natin. Dito natin natutunan ang lahat ng tungkol sa mundo at pakikipagkapwa-tao. Ito rin daw ang una nating simbahan. Ang una nagturo sa atin kung ano ang tama at mali, ang dapat at hindi dapat, ang mabuti at masama. At para sa simbahang Katolika, dito rin unang nauhubog ang bukasyong pipiliin ng isang tao. Ito ang pamilya, ang pinakamahalagang institusyon ng sangkatauhan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dali. Pero sa dami ng pagbabago sa mundo at lipunan, para bang nakakaligtaan na ng lahat kung gaano nga ba kahalaga ang pamilya. Ayon sa isang survey, 1 sa 4 na pamilya ang maaring walang nanay o tatay, o kaya'y ang parehong magulang. Iba't iba ang itinuturong dahilan nito: separasyon, diborsyo, single parenthood, o ang pagtatrabaho ng magulang sa ibang bansa o lalawigan. Ako po si Jamie Rivera. Samahan niyo po akong saksihan ang iba't ibang kwento ng mga taong patuloy na nagsisikap na alagaan at pagyamanin ang sagradong institusyon ng pamilya. The problem in the church is basically a problem of the priesthood. Walang political agenda ang simbahan. The father of the family is like the priest in that domestic church. Sabi nila, ang katawan ay para sa estado, ang kaluluwa ay para sa simbahan. Ang tanong, yung kaluluwa at katawang bang yan ay pwede mong paghiwalin? Separation is never an option. Kung matibay ang pamilya, matibay ang bayan. Nung naparito si Jesus, hindi naman niya sinagip yung kaluluwa ng tao eh. Yung sinagip niya yung konkretong nagugutom, konkretong nawawalan ng pag-asa, konkretong taong may sakit. Ang pari, ayon sa turo ng Vatican II, ay ganoon maging gabay parang pastol, lalo na ng mga mahihina at mga iniiwanan ng lipunan. There's no perfect priest. There's no perfect bishop. There's no perfect diocese. Ang pagiging Katoliko ay hindi taliwas sa pagiging Pilipino. The pains, the anxieties, the concerns of modern man are also the pains, the anxieties, the concerns of the church. There are often occasions when we have to make a stand to help the country. The future of humanity passes by way of the family. Tinuturing namin ang pamilya ang pinakamahalaga. Kasi lahat ng natutunan naman namin, lahat ng natutunan ko, nanggaling sa pamilya. Marriage is a vocation, second, marriage is a sacrament, and then third, marriage is a covenant. And we were at a loss. At that time talagang we were searching. I felt the feeling of helplessness. I want to save the marriage but I don't know how. As a single parent, ikaw na lang mag-isa na mag-aruga ng anak mo, magpaaral, magpakain, lahat yung obligasyon sa'yo na. Modern world today really has very strong forces that is trying to destroy the family. The Cardinal always believed that the family is the primordial unit, the basic unit of society. Cannot be otherwise. The Cardinal is very supportive of family. Saan man siya magpunta, yung kanyang mga homily, parating nababanggit yung pamilya. Kasi we believe na kahit ano pang gawin natin, to try to change society, but if there is no personal renewal in the individual and in the couple, there is not much also you can do to build a nation kung hindi magsa-start doon. The family is the domestic church.
then whatever happens in the family will have repercussions on the entire church. Kailan ba nagsisimula ang problema ng mag-asawa? Bunga ba ito ng isa lamang pangyayari o ng iba't ibang insidente? Para ba itong sugat na pag hindi nalunasan ay lalala at magkakaroon ng komplikasyon? Para sa mag-asawang Mon at Thane Mendoza, ang sugat ng kanilang pagsasama ay nag-umpisa ilang buwan lamang matapos ang kanilang kasal. Ngayon ko lang na-realize yung problem started since early start ng marriage namin. Kasi hindi nga kami nagka-communicate ng maayos. Kung yung mga tampo ko, hindi ko sinasabi sa kanya. Kung tatry ko namang sabihin, hindi niya sa tingin ko, hindi niya papakinggan ng maayos. 4 na lalaki ang naging anak ni Mon at Thane. Sa unang tingin, larawan sila ng isang perpektong pamilya, pero unti-unti ring nagkalamat ang larawang ito. Nagkaroon kami ng indifference sa isa't isa, lumalayo yung loob ko sa kanya, na dinadaan ko sa ibang bagay. Hindi ko na siya sinisilbihan ng pagkain, hindi ko na siya hinihintay sa gabi, hindi ko na siya pinaghahandaan ng mga dati kong ginagawa sa kanya. Malayo-malayo na yung loob namin sa isa't isa. Kahit anong issue, malaking-malaki agad. Kung kani-kaninong counselor sila pumunta, kung sino-sinong pari ang binisita. Pero tila wala pa rin solusyon, pati mga anak nila naapektuhan na ng kanilang problema. Pagkaraan ng 12 taong pagsasama, napagpasyahan nilang mag-trial separation muna. Ako ang pinakamalungkot nun nung umalis ako. Yung 2 months na